Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok kayo ay ang napakagandang pelikulang The Ledge. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Detective Hollis na sa mga sandaling iyon ay nasa isang fertility clinic upang mag-donate ng kanyang similya. Ngunit nang makausap niya ang doktor ay nalaman niya dito na siya ay isa palang bahog mulat sa pulpa hanggang sa siya ay magkapamilya. Laking gulat niya nang malaman niya ito at tila hindi nakapagsalita. Lubos na naapektuhan si Holly sa kanyang nalamang balita dahil siya ay mayroong 2 anak. Pagdating sa opisina, lumipas ang kanyang mga oras ng malalim ang iniisip hanggang sa nagambala siya ng kanyang kasamahan at sinabi nito na may isang lalaki na nagngangalang Gavin ang nagtatangkang tumalon mula sa tuktok ng isang mataas na gusali. At dahil siya ay isang detective, isa sa mga trabaho niya ang kausapin ang mga taong nasa kritikal na sitwasyon. Agad na pinuntahan ito ni Ollie sa itaas na palapag upang kausapin tungkol sa pinagdadaan ng sitwasyon nito. Nakilala niya ang lalaki bilang Gavin. Sinubukan niyang pakalmahin ito sa pamamagitan ng pagtatanong ng ilang karaniwang bagay tungkol dito. Ibinunyag nito na wala siyang pagpipilian kundi manatili sa lugar na iyon hanggang tanghali at pagkatapos ay tumalon, kung hindi ay may mamamatay na ibang tao. Wala namang ibang maisip na paraan si Hollis upang baguhin ang kanyang isip. At sa mga sandaling iyon ay higit 1 oras na lamang ang natitira bago mananghali. Nang tanungin naman siya ni Hollis kung ano ang nangyari, ikinuwento nito ang kanyang pinagdadaanan. Bumalik ang eksena sa nakaraan at makikita dito ang 2 mag-asawa na bagong lipat sa building nila Gavin. Ito ay sina Shanna at Joey. Isang araw, nakita niyang umalis ang babae habang ito ay papasok sa trabaho. Pareho silang sumakay ng bus at ngumiti sa isa't isa. Si Gavin ay nagtatrabaho bilang hotel manager at nagulat siya nang makita si Shanna na nag-a-apply ng trabaho sa parehong hotel na kanyang pinapasukan. Pagkatapos ng isang maikling interview, tinanggap ni Gavin si Shanna upang makapagsimula na ng trabaho. Pagdating sa bahay, kinuwento ni Gavin sa kanyang kaibigang Becky na si Chris ang tungkol sa kanilang bagong hardness stop na nagkataon na kapitbahay lang din nila. Na-curious naman si Chris sa babae, dahilan upang agad na kontrahin ni Gavin ang malisyosong iniisip ni Chris. Sinabi niya dito na may asawa na ang tao. Ilang sandali pa ay may narinig silang kumatok sa pinto. Pagbukas nila, bumungad ang mag-asawang Shanna at Joey, sabay na nagpakilala sa kanila. Pagkatapos ay inimbitahan sila ni Joey ng isang dinner sa loob ng unit nito. Pareho namang tinanggap ng magkaibigan ang imbitasyon nito. Nang gabing iyon, nagpunta ang magkaibigan sa bahay ni Shanna at Joey. Pagkatapos, hiniling ni Joey kay Shanna na kumuha ng wine sa kusina, kaya't sinundan ni Gavin ito upang tulungan at sandaling nakipagkwentuhan. Ilang sandali pa nang mag-uumpisa na silang kumain, napagkamala naman ni Joey na sina Gavin at Chris ay isang gay couple. Kaya't pinagdasal niya ang dalawa sa kanilang pagkakasala sa gitna ng mesa. Hindi naman ito nagustuhan ni Gavin, kaya't mabilis siyang umalis sa bahay ng mga ito at doon niya na-realize na masyadong conservative ang kanilang bagong kapitbahay na mag-asawa. Sa sumunod na eksena, pagdating ni Shanna sa hotel, humingi agad ito ng paumanhin kay Gavin tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Upang maging kalmado ang sitwasyon, nag-aya naman si Gavin ng lunch at nagkwentuhan habang naglalakad sila. Ilang sandali pa, inalok naman siya ni Gavin ng beer. Sa kabila ng kanyang pagiging mahinhin at maayos na pag-uugali, nagulat si Gavin nang makitang binuksan ni Shanna ang bote gamit ang kanyang ngipin. Sinabi sa kanya ni Shanna na mali si Gavin tungkol sa pagkakakilala niya sa kanyang asawa. Ikinuwento niya dito ang tungkol sa kanyang nakaraan at kung paano na ang kanyang asawang si Joey ay iniligtas ang kanyang buhay. Sinabi niya dito na siya ang tumulong upang siya ay makaalis sa pagkakalulong niya sa droga. Sa kabilang banda, napagkwentuhan naman nila ang kaibigan ni Gavin na si Chris at nalaman ni Shanna kung paano kinupkop ni Gavin si Chris nang mawalan ito ng trabaho dahil nag-positive ito sa HIV at walang ibang tumulong dito kundi si Gavin. Pinatira niya ito sa kanyang tahanan at kinupkop.
Balik sa kasalukuyan, habang ikinukwento lahat ito ni Kevin kay Hollis ay biglang nakatanggap naman ito ng tawag mula sa kanyang asawa na si Angela. Ngunit mas pinili ni Hollis na huwag itong sagutin. Samantala, nag-flashback naman kay Hollis ang nangyari sa kanya ng umagang iyon. Dito ay makikitang excited tumakbo palabas ng bahay ang kanyang mga anak upang salubungin siya. Pagpasok niya ay kinumpronta niya ang kanyang asawa kung ano ang totoo, kung kaninong mga anak ang mga batang inakala niyang sa kanya. Pagkatapos ng flashback ni Hollis, bumalik ang kwento kay Kevin na patuloy na ikinukwento ang lahat ng naranasan niya kay Shanna at Joey. Samantala, kinaumagahan, humingi ng tawad si Joey sa pag-aakalang si Kevin ay isang bakla. Pagkatapos ay inimbitahan niyang muli ito sa kanilang tahanan sa Miyerkules ng gabi. Sa ibang eksena, habang nakasakay sa bus sina Kevin at Shanna, ikinuwento niya dito na may asawa na siya ngunit iniwan siya nito. Maya-maya, nagsimulang magparamdam si Kevin kay Shanna na interesado siya dito, ngunit ipinaalala sa kanya ng babae na kasal na ito at may asawa na rin. Miyerkules ng gabi, natuloy ang pagbisita ni Kevin sa bahay ni na Joey, kung saan ay nangaral naman si Joey kay Kevin na lumalabas na isa pala itong atheist. Ngunit sinabi naman ni Kevin na hindi siya naniniwala na ang mga nananampalataya lamang ang maliligtas. Naninindigan naman si Joey na ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ay napakahalaga. Ilang sandali pa, ang sitwasyon ay naging mainit sa palitan ng paniniwala ng dalawa. Mabilis na tumaas ang tensyon at maririnig na pareho na silang sumisigaw. Pinutol naman ni Shanna ang kanilang debate at pinakiusapan si Kevin na umalis na lamang. Pagkatapos ay sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang asawa, ngunit sinabihan siya nito na umalis sa tabi niya. Kinabukasan, muling nagkita ang dalawa. Sinabi ni Shanna kay Kevin ang tungkol sa kanyang nakaraan bilang isang drug addict at prostitute. Nang mga panahong iyon, may nakilala siyang isang bugaw at isang araw may pinapunta itong lalaki sa simbahan at doon siya ay binugbog ng husto. Matapos ang pananakit sa kanya, halos hindi na makalakad si Shanna at ng mga sandaling iyon, nakita siya ni Joey at agad siyang tinulungan. Kinaumagahan, nagising siya na nasa hospital na, kaya naman pakiramdam niya ay utang na loob niya kay Joey ang buhay niya. Kaya hiniling niya kay Kevin na lumayo na lamang at malungkot naman itong pumayag. Makalipas ang 3 linggo, nakita ni Shanna si Kevin na inaaliw ang isang staff habang umiiyak ito dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Nagulat siya nang makita si Kevin na ganoon na lamang ang pag-aalaga niya sa ibang tao. Nang gabing iyon, habang si Kevin ay naninigarilyo sa labas, sinamahan siya ni Shanna at niyaya niya itong tumingin sa mga bituin. Ilang sandali pa ay hinalikan niya ito, ngunit pinigilan siya nito at agad na umalis. Nang mga sandaling iyon, nakita naman siya ni Joey mula sa bintana at nagsimula itong maghinala. Kinabukasan, pumunta si Shanna sa opisina ni Kevin at hinalikan ito, ngunit may kumatok sa pinto, kaya sinabi sa kanya ni Kevin na magre-reserve siya ng isang kwarto para dito at i-email ang lahat ng detalye sa kanya. Nang gabing iyon, habang naliligo si Shanna, pinakialaman ni Joey ang kanyang telepono at binasa ang emails nito. Mabuti na lang at ginamit ni Kevin ang previous employee's email, kaya hindi alam ni Joey na si Kevin ang kasama nito. Pagkatapos, sinabi naman ni Shanna kay Joey na kailangan niyang i-cover ang shift ng isa niyang kasama sa hotel ng gabing iyon. Ilang sandali pa ay nagpunta si Shanna sa hotel kung saan naghihintay si Kevin sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman na nakasunod pala sa kanya si Joey at nakita nito ang lahat. Samantala, sina Shanna at Kevin ay nagsimula ng magpalangit-ngit ng papag at ilang sandali pa ay natapos ang mga nakaw na sandali. Nang pauwi naman na si Shanna, ay nakita siya ni Joey na may kahalikan bago umalis, ngunit hindi makilala ni Joey kung sino ang lalaki. Kinaumagahan, hiniling naman ni Kevin kay Shanna na iwanan na ang kanyang asawa, ngunit sinabi nito na nakaramdam siya ng takot at awa para kay Joey. Nang gabing iyon, pumunta si Joey sa isang church business trip. Pagkaalis niya ng bahay, agad namang pinuntahan ni Shanna si Kevin sa apartment nito. Lingid sa kanyang kaalaman, si Joey ay nagtatago mula sa di kalayuan upang bantayan ang kanyang kilos. Nang makapasok sa kwarto si Shanna,
lumapit sa pinto si Joey at pinakinggan ang kanilang ginagawa. Samantala, sa loob ng kwarto ay muling nagtsurbahan ng dalawa at halos mawasak ang puso ni Joey nang marinig ang boses ni Shanna sa likod ng pinto. Pagkatapos ng mainit na sandali, nagkwentuhan silang dalawa at sinabi ni Gavin na siya ay nagkaroon ng isang anak na babae at namatay din ito 2 taon na ang nakakaraan dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Ayon kay Gavin, lagi niyang sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang mag-ina dahil siya ang nagmamaneho ng masagasaan sila ng isang truck. Hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili sa pagkamatay ng kanyang anak na naging dahilan upang hiwalayan siya ng kanyang asawa. Samantala, balik sa kasalukuyan. Ikinuwento naman ni Hollis na niloko rin siya ng kanyang asawa at kamakailan ay natuklasan niya na ang kanyang mga anak na inakala niyang kanya ay hindi pala sa kanya dahil isa siyang baog. Ipinaliwanag ni Hollis na siya at ang kanyang misis ay nahirapang magbuntis at sumailalim sa fertility test ng maraming beses. Ngunit hindi niya nasuri ang mga resulta dahil sinabi ng kanyang asawa na maayos ang lahat. Pagkaraan ng ilang buwan, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki sa pamamagitan ng sarili niyang kapatid. Lingid sa kaalaman ni Hollis ang kasunduan na ginawa ng kanyang asawa at kapatid. Napaiyak si Hollis habang sinasabi nito ang lahat kay Gavin at nagmamakaawa sa kanya na baguhin ng kanyang isip at muli nang pumasok sa loob ng gusali. Ngunit sinabi sa kanya ni Gavin na gusto nito ngunit hindi niya magawa. Ilang sandali pa, ang kanilang pag-uusap ay naputol nang isa pang opisyal ang nagbalita tungkol kina Shanna at Joey na parehong nawawala. Ipinagpatuloy naman ni Gavin ang kanyang kwento at bumalik ang eksena sa nakaraan. Plano na nila sanang sabihin kay Joey ang totoo tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit ang nais ni Shanna ay unang umamin sa kanilang pastor. Isang araw, nakita ni Joey na naghahalikan na naman sina Gavin at Shanna. Kaya nagplano si Joey na mag-book ng isang kwarto sa hotel kung saan nagtatrabaho sina Shanna at Gavin. Pagdating sa silid, nagulat si Shanna nang makita ang kanyang asawa sa loob. Kinabukasan, inimbitahan naman ni Joey si Gavin sa kanyang apartment at ibinunyag ang kanyang nakaraan dito. Si Joey ay dati ng kasal at may 2 anak. Nahirapan siya dahil lulong siya sa droga ng mga panahong iyon. Nawalan din siya ng trabaho mula nang iwan siya ng kanyang mag-iina. Pagkatapos ng maraming pagsubok, pumasok siya sa isang simbahan at doon natagpuan ng Diyos at nagsimula ng bagong buhay. Naniniwala din siya na ipinadala ng Diyos si Shanna para alagaan siya. Akala ni Joey ay nadama na niya ang wagas ng pagmamahal hanggang sa isang gabing narinig niya ang lumalangit-kit na papag sa loob ng bahay ni Gavin. Nang mga sandaling iyon, si Joey ay may baril sa kanyang kamay at itinutok sa kanyang sarili. Ngunit napagtanto niya na hindi dapat siya ang mamatay. Pagkatapos ay itinutok nito ang baril kay Gavin at sinabihan siyang magbasa ng isang talata sa Biblia na humihiling ng kamatayan ng mga ngalunya. Ngunit tumugon si Gavin ng isang kwento mula sa Bagong Tipan kung saan iniligtas ni Jesus ang isang mangangalunya at hinamon ng mga taong walang kasalanan na siya ang unang bumato. Pagkatapos, hinayaan siyang makaalis ni Joey. Sinubukan naman ni Gavin na tawagan si Shanna, ngunit sinagot ni Joey ang telepono nito at inamin niya na pabor siya sa walang awa na hustisya. Samantala, ang ibang mga pulis naman ay naghanap sa hotel na nasa kabilang kalye. Isa-isa nilang kinakatok ang bawat kwarto. Ilang minuto na lang ang natitira hanggang sa dumating ang oras na hinihintay ni Gavin. Nakiusap si Hollis na huwag ituloy ang binabalak. Ngunit bago ito tumalon, hiniling ni Gavin sa detective na sabihin kay Shanna na mahal niya ito at hindi niya gusto ang naging kapalaran nila. Bago tumalon, tiningnan niya muna ang larawan ng kanyang anak sa huling pagkakataon. Tumalon si Gavin habang tumutunog ang kampana. Hindi naman makapaniwala ang mga tao nang makita nila si Gavin na nahuhulog sa gitna ng kalye. Ilang sandali pa, nahanap naman ng mga pulis sina Joey at Shanna sa isang silid ng hotel at agad na inaresto ang lalaki. Samantala, sa police station, sinabi ni Hollis kay Shanna ang bilin ni Gavin. Nagpasalamat siya dito bago umalis at pagkatapos ay nakita niya ang kanyang asawa na nagdadasal sa kanyang selda. Makikita ang galit sa mukha nito, ngunit wala siyang imik na umalis sa lugar.
Sa pagtatapos ng pelikula, makikitang umiiyak si Hollis na nakaupo sa kanyang sasakyan habang pinapanood ang kanyang pamilya sa loob ng kanilang bahay. Naalala niya ang sinabi ni Gavin na umuwi siya at tanggapin ng mga ito dahil hindi ito panloloko, ngunit pagliligtas sa pamilya sa pamamagitan ng pagpapalaki at pagmamahal sa mga bata. Pagpasok niya sa loob, masayang binati niya ang kanyang mga anak at sila ay naghapunang magkakasama. Maliwanag na handang patawarin ni Hollis ang kanyang asawa at handa niyang tanggapin at mahalin ang kanyang mga anak. Ikaw kaibigan, kung mapunta ka sa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo at bakit? Paki-comment naman sa comment section. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.